Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napakagandang makita ang mga mukha ng ating mga sisters and brothers this morning. Pwede mo bang batian sila ng magandang ngiti at good morning? Good morning, brothers and sisters. Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang Panginoon sa umaga na ito? Nag-greet nyo na ba ang nasa likod, nasa harap ninyo? Greet nyo na po ba? Huwag kayong papayag, hindi kayo nag-greet, nagkahangitian. At sa mga nasa online din po, welcome din po mga kapatid sa online service po natin. And kindly please share this video para mas marami pa po ang maabot ng Word of God sa umaga na ito. Amen! Sige po tayong lahat ay tumayo. Let's stand on our feet and come on, let's praise the Lord. Let's clap our hands. Come on, Lord, thank you. And it's second Sunday of 2025. It's still a long way ahead of us. But this morning, we are declaring that all throughout 2025, we have joy in our hearts. Amen? Yes, Lord. We have joy in you, Jesus. You are our source of strength and hope. Oh, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. Oh, I've got joy. Come on, let's sing this. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I'm letting go, I'm wild in your presence. Stand till the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. Oh, I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. Oh, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Oh, yes, we've got joy in you, Jesus. Let's sing this and let's declare, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy. Come on, everybody, let's sing this and declare, joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, let's hear you sing, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me
joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, yes, we declare, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. We've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Yeah, we've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord, because we've got joy in our hearts because your presence is near to us. Come on, let's sing this. I stand before you, Lord, and give you all my praise.
for you are here with us. Let's sing, hold me in your arms. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Come on, church. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be now that you're here. Everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I want to be with you, I want to be with you. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Give praise and honor to our Father. Hallelujah. Lord, we came for you. Come on. Let's continue to worship and feel the presence of the Lord right now in this place. Come on, give your praise to the Lord. Pour out your heart. Talk to Him right now. Come on, take this moment. Pasalamatan mo ang Panginoon Diyos. Ligtas ka. Hindi ka pinapabayaan. Come on, take this moment to give praise and honor to the name of the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are free to move in this place, oh God. Come on, let's sing. Only take this one moment and this one touch from you. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more. I need you more than anything. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Come on, sing. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, church. Know that my heart is open. We are ready for you, Jesus. I am ready for you. Come on, give your praise to the Lord. Jesus. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. And I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come on, raise your hands to the Lord, to the heavens.
lift up your hands to the Lord. Lord, let your spirit. This is the seasons of healing. Come on, let's declare. This is the seasons of the great harvest. Come on. Lord, we have come for you. Come on, ask the Holy Spirit. Move, Lord, in this place. You are free in this room. Yes, Lord. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Lord, we have your way. Your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Set your fire, set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way to Jesus. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way. You're welcome, Lord. Let us encounter you, Jesus, in this place. We make way. We make for you. Oh, Lord, let your spirit move. Have your way in this
dominions, all powers and positions. Your name, stand, lift up your voice to the Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All of us, your people will sing. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your
palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Yes! Your name is above all names, O Jesus. Your name is above all our setbacks, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tunay po ng iyong dakilang pangalan na higit po sa lahat po ng aming pinagdadaanan. Your name is great. Your name is powerful. The name above all name. The King of Kings. The Lord of Lords. The name of Jesus. Hallelujah. We glorify your name, O Father. We glorify your name, O Jesus. And Holy Spirit, thank you for being with us today, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Consume us with your fire, Panginoon. Ano man po yung mga kabigatan sa puso namin, ano man po yung mga pagkukulang, ano man po yung mga kasalanan, ano man po yung mga hurts, Lord. Sama ng loob sa aming puso, Lord. Consume us, Lord, with your fire. At ang matira po sa aming puso ay pusong handang makinig, handang magpasakop, at handa sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Because katulad po ng sinabi ni Moses, Panginoon, kung kami po ay hahayaw na hindi ka po namin kasama, hindi na po kami tutuloy, Panginoon. Dahil nakatitiyak kami na kapag hindi ka namin kasama, hindi kami magtatagumpay at masasayang lamang ang pagod namin. Kaya Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kami nagpapakumbaba at patuloy, Lord, na lumalapit po sa inyo. Consume us, Lord, with your fire. Saturate us, Lord, with your presence. Saturate us, Lord, with the Holy Spirit. And let us, Lord, give us the desire to humble ourselves before you. In Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, kung paano niyo po sinamahan, Panginoon, ang iyong mga lingkod na nauna sa amin. We are also in the spirit of expectancy, Panginoon, na sasamahan niyo po kami through the journey of a great harvest, Panginoon. We believe, Lord, and we declare that we are now transitioning, Panginoon, to the new season of our life, a season of harvest in Jesus' mighty name. A season of harvest of many souls. Hallelujah. Na ipapaalaga niyo po sa bawat isa sa amin until such time, Lord, na makarating po sila sa estado na sila pa po, Panginoon, ay i-release na po for a great mission that you have given to each and every one of us, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan nyo kami ng dalisay na puso, dakilang Diyos, at ikaw po ang mag-take full control ng gawain po sa araw na ito. We lift up everything unto you, Lord, ang gawain pong ito. Ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang po ang maparangalan, at ikaw lamang ang dakilang maranasan ng bawat isa sa amin pong pagtitipong ito, dakilang Diyos. Ama, salamat po. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, malakas po na palakpak sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpalang umaga. Sabihin mo, nagtagumpay ka. Hallelujah. Marami pong mga distractions, marami pong mga challenges, marami pong mga temptations na sa pagising po natin ng umaga ay hinihila po tayo. Are we going to stay on the bed and not to pray? Or are we going to go sa mga invitation sa atin ng mga somehow sinasamahan po nating mga kaibigan na wala pa po sa Panginoon? But because pinili natin na makarating sa bulwagang ito para po tayo ay sumamba sa Diyos, that's the mark of a champion. Amen? Diba sabi po natin,
Ano yun? Sabi po natin, hindi tayo niligtas ng Diyos para maging mangmang. We have been saved by God to become a champions. Ano po? At without the presence and leading of the Holy Spirit, we are nothing. That's why today po, tayo po ay pag-uusapan po natin ng fresh anointing po. I-remind lang po tayo about the Word of God, what is all about the fresh anointing. Because, katulad nga po ni Moises, hindi po siya pumayag na siya po ay magpapatuloy sa pag-lead ng mga anak po ng Diyos, ng bayan ng Diyos, ang mga Israelites, from the land of slavery, which is the Egypt, and going to the promised land, kung hindi po siya sasamahan ng Panginoon. And because of that, ang Diyos po ay nag-respond sa mataimtim na panawagan po ni Moises, and that's also our prayer today, na sa ating pong journey to the great harvest, to the expected great harvest, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Espiritu ng Diyos, nang sa gayon po magkaroon tayo ng significant increase of the number of people na i-develop natin to become the laborers for the great harvest. Sabi ng Lord, maraming aanihin, pero kakaunti lang pong mag-aani. Kaya manalangin kayo sa may-ari ng anihan, na padalhan kayo na mga mag-aani. Yung word po na padalhan, ibig sabihin magtatrabaho tayo to look for a people na dadalhin natin sa Panginoon and share the gospel of salvation. Kasi yung tao na yon, unbelievers po yon, hindi katulad ng sinabi ko po kagabi, hindi ito literal na mananalangin tayo sa Diyos na sasabihin natin, Lord, magpadala ka ng mga laborers. Nang ibig sabihin, mga equipped na Kristiyano, mga spiritually mature na ipapadala dito ng Diyos sa atin para tulungan tayo na humayo at ma-fulfill ang mission na binigay sa atin ng Lord. No. Tayo sa church, mananalangin tayo sa Diyos, na gamitin tayo ng Diyos to win souls. And then after winning the soul, make them as the disciple of Christ and they will become a laborers in the vineyard of the Lord Jesus Christ. Kaya malaki ang trabaho na gagawin natin. And without the anointing of the Holy Spirit, without a surrendered heart, without the leading of the Holy Spirit, it is very impossible to do the mission of the Great Commission. Kung mapapansin po natin, si Jesus Christ, bago po siya nag-ministry or nag-ministers po sa mga pangangailangan po ng tao doon sa kanyang lugar, nung time na siya po ay nag-earthly ministry, hindi po siya humayo without the outpouring of the Holy Spirit. Hinintay niyang mapuspos siya ng banal na Espiritu bago siya nagpatuloy sa kanyang paghayo. Same with the disciples. That's why sabi ni Jesus Christ, aalis na ako. Pero pag alis ko, ay papadala sa iyo ng aking Ama ang magiging katuwang ninyo. Kaya ang instruction niya, maghintay kayo sa Jerusalem ng mataimtim para praising, sapagat ipapadala sa inyo ng aking Ama sa pangalan ko ang katuwang na siyang tutulong sa inyo para maganap ang kalooban ng Panginoon sa inyo. And they waited prayerfully, they are seeking the presence of God, and all of a sudden, dumating po yung Espiritu ng Diyos, that was the Pentecost Day, at napuspos po sila ng Espiritu ng Panginoon. And pag pinagpatuloy mo po yan, makikita mo, in just that moment, Peter stand in front of many people and preach the gospel of God, and 3,000 people receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. So ganun din po tayo. We are in the era of the anointing of the Holy Spirit, of the guidance of the Holy Spirit. Kaya po, babalikan lang po natin yung fresh anointing because every season is a new season that God has given unto us. Or every year is a new year na binibigyan tayo ng Diyos na mag-rebound kung may mga pagkukulang, iayos kung may mga namaling gawa, at kung mayroon mang progress sa somehow na nagagawa, mas lakihan pa yung progress. Every year, that's our faith. That every season is a new season. At dahil mga Kristiyano tayo, it is not a season para ibagsak tayo, but this is a season of God's
favor sa kanyang mga anak. Kaya po, yun po yung expectancy po, ang expectation po natin sa ating Panginoon. Now, magpapatuloy po ako, dito po sa verse po natin, sabi po rito, just mabigyan lang po tayo ng idea on how badly we needed the presence of the Holy Spirit in our generation in order for us to succeed in the walk as a Christian. Kasi sabi po natin sa ating pong mga pag-aaral, when the time you accepted Christ as your Lord and Savior, the battle begins. Life becomes a battle. So kailangan, pag may battle, kailangan may katuwang. Mahirap lumaban mag-isa. That's why sabi ng Lord, mabuti na ako'y aalis, sapagkat sa pag-alis ko ipapadala sa inyo ang katuwang ninyo, which is the Holy Spirit. Sabi rito sa Psalms 91, actually, magandang basahin ng buong mga awit 91 because nandito po yung mga pangako ng Diyos na kapag tayo po ay may surrendered heart sa kanyang kalooban, makikita natin yung mga pangako niya kung paano niya tayo iingatan. But I just get lang po yung dalawa na to para lang basahin na lamang po natin sa pagtapos natin para makita po natin. But the context na gusto ko pong ibigay po sa inyo is the totality po ng buong Psalms 91. Ano po? So sabi rito, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So makikita po natin dito sa verse na to, and most especially the entire chapter of Psalms 91 po, makikita natin na ang sinasabi ng Lord sa atin, matutunan natin to dwell in the secret place of the Most High. When we say dwell, meaning we must abide. Ang another term ng dwelling is abiding. So kailangan nandun po tayo nagdi-dwell in the secret place of the Most High God. Ibig sabihin, we are abiding under the shadow of the Most High. Nandun tayo sa kanyang presence. We are abiding in the presence of God. Bakit kailangan naka-abide tayo? Because siya po yung ating refuge and fortress. Kaya pag binasa nyo yung verses 3, 4, 5, makikita po natin na ang protection ng Diyos ay pinaranas po dito po sa author po ng Psalms 91 kasi karanasan po niya because he learned how to dwell in the secret place of the Most High God, or he learned to abide in the shadow of the Most High God, or he learned to abide in the presence of the living God. So ganun din po tayo. Yun yung lagi pangnalangin natin, na lahat tayo, every day of our life, we learn how to abide in the presence of God. Not only because in the presence of God, there's fullness of joy, but in the presence of God, we are secured. Payapa, even in the middle of battle, we have peace that cannot understand by kahit sino pong matalinong tao, katulad ng sinabi po ng Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God which transcends all understanding will guard our hearts and mind through Christ, our Lord Jesus Christ. Kaya po yung pong ibig sabihin nun. Now, how are we going to get into the secret place of the Most High God? But of course, kailangan po natin magkaroon po tayo ng surrendered heart. Because in the most secret place of the Most High God, nandoon yung precious anointing. Nandoon po yung healing, nandoon yung protection, nandoon yung favor from the enemy's snares at mga pana po ng demonyo. Kaya po, yun po yung instruction po sa atin. Now, titingnan po natin na yung necessity po, yung pangangailangan po natin in dwelling daily in the presence of the living God. So, sabi po rito, ito yon, the necessity of the Holy Spirit's daily anointing. Gaano kakailangan ng isang Kristiyano ang araw-araw na wave of power of the Holy Spirit, which what we call the anointing. What the Bible says, anointing. Ano po? So, ibig sabihin po nito, na tayo po ay hindi na nakadepende or hindi na mahalaga kung ano ang mga naging karanasan mo nakaraan. Ano yung mga success mo nung nakaraan. Because in serving the Lord,
We are not dependent on the past successes na mayroon tayo, but we are dependent on the move of the Holy Spirit. We are dependent on the new wave of power that the Holy Spirit is making as we surrendered unto Him. Because ang ating pong relationship sa Lord, though nag-grow siya, but ang basis nito is on a daily basis. Araw-araw yon. Yes, every Sunday po nagkikita-kita tayo. As koinonia ang tawag nito sa Greek word. Or tayo po ay nagbe-fellowshipping. But every day of our life, we are seeking the presence of the living God on a daily basis. Ano po? Ganun po yon. Nag-expect tayo sa Diyos every day. That's why, yung anointing na mayroon tayo sa nakaraan, ay hindi natin pwedeng gamitin sa paglakad natin sa bagong season that God has opened for us. That's why we need a fresh anointing from the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. Now, tingnan po natin yung mga verses in the Bible that says na yung necessity kung gaano kahalaga yung banal na Espiritu ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Tingnan po natin dito. Sa Isaiah 43 verses 18 to 19, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ang context dito, makikita natin, wag na daw po natin alalahanin yung nakaraan. Kung tagumpay man yan, kung kalungkutan man yan, forget the former things para makita mo yung new things. The new wave of blessings and power that God has always made for us every step of a new season in our life. Kaya po, kailangan na araw-araw. Ano po, yun yung ibig sabihin. Now, next po, makikita natin, doon po sa Exodus chapter 6, hindi ko na po nilagay, kaya ang instruction ng Lord, di ba, nung naglalakbay po yung mga Israelites, headed by Moses from the land of slavery, which is Egypt, going to the Canaan, which is the land of promise, the promised land po sa kanila, as they travel, ang Diyos ay nagpuprovide po sa kanila ng pagkain. At isa sa mga pagkain po nila is the manna. At makikita natin na mahalaga sa Diyos yung daily renewal. Mayroon pong mga Kristiyano o mga Israelite po na nag-attempt na mag-stock ng manna. Ano nangyari? Nabulok. So, ang binibigay ng Diyos sa kanila na manna, everyday, pagising nila sa umaga, nandoon po yung tinapay, called as manna, na kukuha lang sila sa sapat na kailangan nila on that day. At hindi sila pinapahintulutan na mag-stock. Because ang nais ng Diyos na istoro sa tao, ang implication nito, we have to be dependent alone to God every day of our life. Kasi, kahit sa panahon po natin ngayon, pag marami kang stock na pera sa bangko, sometimes hindi na mahalaga sa iyo ang pagtitipong ito. Maaalala mo lang ang mga ganitong gawain, maaalala mo lang ang paglilingkod sa Diyos when the time na sagad na ang account mo sa bangko. That's why, ganun po, sa beginning pa lang, ang Diyos ay naglagay na sa atin ng konsepto na pag mag-grasp po natin ang wisdom ng Diyos, kaya pala hindi pwedeng mag-stock. Because sigurado, as we trust the Lord, every day He will provide the manna that we needed every day of our life. That is daily anointing sa ating pong kapanahunan po ngayon. So yun pong ibig sabihin po. Kaya po ganun ang instruction po ng Lord sa kanila. So even Jesus, tinuruan po din niya ang kanyang mga disciple, manalangin. Ito yung panalangin nila. Give us this day our daily bread. Matthew 6:11. Nakita niyo yung turo? Give us this day our daily bread. Not the bread for the entire year. Because again, daily dependence is very special in the eyes of God. Amen? That's why ang anointing po is nire-renew. Ang basis niya is on a daily basis. Hindi tayo pwedeng ma-caught up so much with the successes that we have on the past. Ginawa ko na yan dati.
Ang dami kong mga tao na nadala sa Panginoon. At magagawa ko ulit ngayon yan. Pero without yabang. Because we are only dependent on the power and empowerment of the Holy Spirit na binigay po sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya po, makikita po natin, dito po, pinoint out ng Lord yung necessity of eternal and personal relationship po sa Kanya ng mga taong sa Kanya po ay nagtiwala. Pansinin po natin itong verse na to. Sa John 6:48-51, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. So, mula doon sa daily dependence unto the Lord, patungo po doon sa malalim na relasyon para sa eternal na destiny na mayroon tayo. Ibig sabihin, kukunin natin ang ino-offer ng Lord as bread of life. And as we eat the bread of life, mararanasan natin ang presence ng Lord. Kailangan, pag naranasan mo ang presence ng Lord, enjoy the presence of the Lord, stay on that until the last breath of your life. Kaya po, sabi po natin, di ba? Sa panahon ngayon, kapag natagpuan mo ang bagay na magkakaroon ng value eternally, huwag ka na lumayo doon. At yun na lang, doon ka na lang mag-revolve ang buhay mo. Di ba sabi natin last time na pinag-usapan natin moving to a new season? Ang mundo, nagbabago-bago siya ng season. May spring, may dry, depende po sa lugar. So, bakit siya nagbabago-bago? Because the earth is moving. So, ang sun, fixed. So pag nag-umikot po yung earth, depende kung saan tatama ang sun doon sa earth. Kaya yung iba nagiging dry season, yung iba naman po ay nagiging wet season kasi depende doon sa pag-ikot ng mundo. Tayo din po mga Kristiyano, umiikot din ang buhay natin. At sa pag-ikot ng buhay natin, dapat nagre-revolve tayo sa sun. Not S-O-N, or not S-U-N, but S-O-N. Capital S-O-N. The Son of the living God, the Lord Jesus Christ. Kasi fixed ang Diyos. Hindi nagbabago. Kung ano ang sinabi niya sa kanyang salita at pinangako niya, hindi yan mawawala ng kabuluhan. It will last forever. So therefore, pag natagpuan mo niyan, doon ka na lang mag-revolve. Doon ka na lang umikot. Ano man ang season ng buhay mo, doon ka pa rin nakatingin. Because doon may assurance ka na malalagpasan mo ang pinagdadaanan mo. That's why ang Lord nais na sa atin ng relationship na from daily dependence to become an intimate relationship. Because the anointing of the Holy Spirit ay hindi natin makukuha without an intimate relationship. Hindi mo po mararamdaman po yung pagmamahal ng isang tao kapag wala kayong intimate na relasyon. So ganun po ang ibig sabihin. Kaya po, makikita po natin dito, sabi rito, though ang Diyos po, ang kanyang salita, remains constant and sure. The Word of God, sabi nga, ang desire ng mundong ito, sabi ng 1 John, ang desire ng mundong ito ay mapaparam, but the Word of God stay forever. Parang ganun po. Now, though the Word of God will stay forever, but the Holy Spirit is moving from new season to another season. That's why new wave to another new wave. So, fix, ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, but the Holy Spirit is moving. The Spirit is always moving. He is not doing the same thing today than He did yesterday. That's why kailangan ng daily dependence sa Kanya. Sabi rito, you must never be caught up in past experiences po with the Lord that you will miss His saying in the present time. Kaya po may mga Kristiyano po na nagiging stagnant ang paglago because nung unang wave ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, ang init niya. That's actually the common. Lahat po tayo, kung intense o kung totoo tayong nakakilala sa Panginoon at tinanggap natin ang Diyos, sobrang init. Kunting kilos lang,
At pag may nagte-testify, pumapatak ang luha mo dahil ramdam na ramdam mo ang kahabagan ng Diyos. And that was what happened to me. When the time I surrender my life to Jesus, hindi ko matatapos ang aking testimony because hindi na ako makapagsalita dahil pumapatak na ang luha ko at talagang no words nalalabas sa bibig ko. Ang haba ng season na yun, na ganun ang condition ko. Even I was already a chairman of the worship team during that time, ganun pa rin. Kaya nagkaroon ako ng burden na sabi ko, Lord, as the training na ina-undergo ko, may mga tinuturo sa amin, na as kapag ikaw ay nagli-lead ng worship team, you should control your emotion. Kasi ang totoong gift is controlled by those people na nakatanggap ng regalo. Dapat hindi siya makakapag-distract. Okay, yun yung instruction nga ni Paul. So, ang pinalangin ko sa Panginoon, Lord, help me, na bagaman nararamdaman ko yung presence mo, but make my eyes. Sabi ko, Lord, wag naman pumatak ang luha ko, na ako po ay halos hindi na makapagsalita because mapopokus sa akin yung mata ng mga tao kasi makikita na nangyayari sa akin. And I don't want that kind to happen. Dahil masisira ko yung presence mo. And I don't like that to happen. And because of that, alam nyo po, talagang tinugon ng Diyos ang panalangin ko. Yes, umiiyak ako because of the anointing of the presence of God. I feel the grace and the mercies of God. Nararamdaman ko, pero tuloy-tuloy po yung tinig na lumalabas sa mga labi ko. And yun po yung mga bagay na hinihiling po natin sa Panginoon. Dahil fix ang salita ng Diyos, hindi nagbabago, but the Holy Spirit, it keeps on moving. And He is not working, kumbaga yung ginawa niya kahapon, hindi mo pwedeng i-anticipate na gagawin niya ngayon. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya at bahala siya kung anong gusto niyang gawin. So, katulad din po ng mana na hindi mo pwedeng i-stock. Kailangan maging dependent ka. Everyday magtiwala ka na magpapadala ang Diyos ng mana pagising mo. That's dependence on God. Now, sabi po dito sa Matthew chapter 4, nandito ba? Yan. Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Anong ibig sabihin po nito? It requires fellowship. Yung sinabi po doon na word proceeds, ang term na ginamit is on the present tense. Yung tense na ginamit niya. Ibig sabihin po niyan, we are being required by God of a fellowship with Him. It is written, man shall not live by bread alone. Bread alone is the physical food. But every word that proceeds, yung araw-araw na sasabihin ng Diyos sa iyo, not literally, the word, but yung sasabihin, ang ibig sabihin, pag binasa mo ang salita ng Diyos, yung maglalagay sa iyo ng rema. The exact word coming from God na matatagpuan mo po sa Bible, na mag-stuck sa puso at isip mo, malakas ang conviction na gagawin mo yun dahil pinapagawa sa iyo ng Diyos. Yan. That what we call proceeds out. So that is requiring us a daily fellowship with the great God and through the Holy Spirit. So, ganon kahalaga, ganon ka-importante po yung daily renewal of the presence of God sa buhay natin. Mapapansin po ninyo yan, pag tumigil na po kayo manalangin, pag tumigil na po kayo mag-devotion, magbabago din ang pakiramdam ninyo sa pakikipagrelasyon niyo sa Diyos at magbabago eventually ang relasyon at pakikitungo mo sa mga taong nasa paligid mo. Pero habang nagpapalalim at lumalalim ka, magbabago din yung pagtingin mo at pakikipag-usap mo sa Diyos. So, daily po yan. Now, makikita po natin dito, mahalaga yung daily because tayo pong mga tao, mayroon tayong tendency na ma-sidetracked. Sometimes we are being sidetracked by our career, by our success. Nung una, nanalangin ka, Lord, bigyan mo naman po ako ng trabaho. Lord, i-promote mo naman po ako. Nung na-promote ka nga ng Lord, nabigyan ka ng trabaho, pero na-sidetrack ka naman ng trabaho mo,
kinalimutan mo na ang ministry na mayroon ka. So, human nature is always a tendency to be sidetracked ng mga bagay na nakikita po natin sa mundo. And because of that, hindi tayo pwedeng kumilos galing po doon sa unang anointing natin. It should be renewed every day. Para po, tayo po ay ma-empower po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, because of that, ang nangyayari po, yung tendency po na yon, nawawala tayo dun sa track. Nawawala tayo dun sa takbuhin na binigay sa atin ng Lord. Lumalabas tayo sa race track. Because we are being sidetracked by our career. We are being sidetracked with our trials. We are being sidetracked with our successes in achievements in our life. So ganun po, nasa-sidetrack po tayo. So nagkakaroon tayo ng tendency na mawala po doon. That is why, mahalaga po yung approach natin sa Diyos, ng walk po natin is moment by moment basis. Whether yesterday ended with victory or defeat, sabi rito, we must focus on today. That's why, forget the past. Magpo-focus tayo ngayon. Ang nakaraan ay nakaraan. We will set our mind today. That's why may daily renewal tayong ginagawa. That's why we are being required by God through the book of Joshua 1:8 to meditate the Word of God day and night. Because that's daily. Now, tingnan po natin ito. We must learn to walk in a fresh anointing, a fresh touch of God's power. Sabi ng Psalms 92 verse 10, "But my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil." Gusto ko pong linawin that itong fresh oil or fresh anointing is not a new anointing. Or hindi bago siyang anointing. Kasi once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, kasi wala sa Bible na magkakaroon ka ng bagong anointing. Once you have received God as your Lord and Savior, si Jesus Christ, bibigyan ka niya ng anointing, the presence of the Holy Spirit. Dineposit niya sa iyo. Kaya ang sabi po, your body is the temple of the Holy Spirit. Yung fresh oil is a new wave of empowerment. Because na-sidetrack nga tayo. We have a tendency to be sidetracked. Yung power na mayroon tayo nung una tayong tumanggap sa Panginoon ay nawi-weekend siya. Sometimes nag-grieve natin ng Holy Spirit. And because nag-grieve natin ng Holy Spirit, nawi-weaken yung strength niya sa atin through us, kaya hindi tayo makakilos. Hindi tayo makagawa. That's why kailangan natin ng fresh oil. And though gagawin natin ng fresh oil mamaya, but daily basis to. Araw-araw na renewal ang gagawin natin to sa Panginoon. This is just a prophetic gesture na gagawin po natin. But sa ating mga personal na relationships with the Lord, it is on a daily, moment-by-moment basis. So mahalaga po, sabi dito, it is important to maintain the flow of God's power upon us and upon our life because the power and presence of the Holy Spirit are always within us. Nasa sa atin. His presence is an eternal and eternal reality. Now, bagaman na-acquire na po natin ang power within, nagre-rest na po siya dito, on the rivers, sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng John, nandito na po siya sa atin, but we must live a life that maintains that power through dependence and surrendered to the Holy Spirit. May power ka na within, because you have received Jesus and deposited unto you the Holy Spirit, you have the power within. But you have to maintain a life that is pleasing to God for the Holy Spirit that is within, mag-function siya through you at magawa mo ang nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. So that's why may renewal every day. Kasi human nature tayo. Likas sa mga puso natin that deceitful tayo, sabi ng salita ng Diyos. That's why sa pinag-aralan natin sa prayer and fasting, in Galatians chapter 6, do not be deceived. God cannot be mocked. Huwag natin lukuhin. We can deceive ourselves, but we cannot deceive God. Always remember that a sin is always a high price tag
of what we call circumstances. Para yung sinabi ko po sa inyo, hindi ka po pwedeng magpaputok ng barel habang nagtatravel yung bullet sa air at magre-repent ka, Lord, sorry, nakapagpaputok ako. Yes, patatawarin ka ng Diyos because you repented with all your heart, but it will not stop the bullet to hit the ground because of your repentance. Ang tawag doon, nung pag-hit ng bullet sa ground, ang tawag doon is consequence. Maaring pag-aani ng Diyos ang consequence because of His grace, because of His power. Siya lang nakakaalam noon because of His sovereignty. But never na totally aalisin niya 100% yung consequence nung mali mong nagawa kasi hindi ka matututo. That's why kailangan natin ng renewal every day. Kasi pag hindi natin na-renew every day, dumadami yan. Tandaan po ninyo, ang isang puno po, hindi yan bumagsak sa malakas sa bagyo po. Hindi siya bumagsak sa bagyo dahil malakas ang hangin. Remember, grabe ang ugat niyan. Narinig ko po ito kay Brother Eddie sa kanyang book. Malaking puno sa bahay nila, madami naman bagyong dumaan. Pero nagtaka siya, bakit doon sa bagyo na dumating, mas malakas pa nga yung mga nakaraan, bakit nabuwal yung mangga nila? Nung tiningnan po niya, only to find out, na yung mangga pala niya, sa loob, ay puno na ng anay. Ibig sabihin, hindi siya bumagsak just because sobrang lakas ng bagyo. Bumagsak siya kasi unti-unti pala siyang inaanay at kinakain, kahit mahina na lang na hangin, nag-fall down siya. So yung kasalanan po natin, kung hindi tayo nag-renew on a daily basis with our God, hindi tayo humingi ng sorry, wala tayong repented heart, lalaki yan. Dadami yan. Until such time, na matatagpuan na lang natin ang sarili natin, separated na tayo from the fellowship of the believers. Kaya kailangan natin renewal of our anointing with our God. And sabi rito, yesterday's anointing cannot break today's yoke. We need fresh oil. May anointing ka dati. Maaring may mga napagtagumpayan ka because of the anointing that God has given you. Kahit gaano kabigat na pagsubok sa buhay. Pero hindi mo pwedeng gamitin yon sa panahon mo ngayon na bagong problema mo kung hindi ka nagpapatuloy na nagpapalalim sa Diyos. Parang sasabihin mo, kung noon nga napagtagumpayan ko, ngayon pa kaya? Ang tanong, nagpapatuloy ka ba sa paglago? Eh kung na-sidetrack ka na ng karir mo, do not expect that the same power mayroon ka pa rin. That's dependence on God alone para manatili at mag-elevate at lumaki ang ating pong power. Nakuha nyo? That's why yesterday's anointing cannot break today's yoke. We need a fresh oil. We need a fresh anointing from the presence of God through the Holy Spirit. So it is important to keep the oil fresh. Kasi pag luma na yan, mabubulok yan. Minsan tumitigas yan pag malamig. Kaya pag binuhos mo, hindi na siya pumapatak. Kaya pag piniga ka, wala nang lumalabas na katas ng totoong Kristiyano. Ang lumalabas na sa iyo ay excuses. Ang lalabas na sa iyo ay pangit na salita. Because you are being sidetracked. Because nakaligtaan mong fresh anointing, renewal with the presence of God. So ganun po yung nais ng Diyos sa atin. So na-accomplish ito on a daily, yung to keep the oil fresh, nangyayari po ito on a daily surrendered heart to the leading of the Holy Spirit. Siya yung pinadala sa atin ngayon. Dapat may daily surrender tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Don't get comfortable to your past successes. So kailangan natin, don't get lazy in our spiritual discipline. And one form of spiritual discipline is fasting. And the reason why we are doing the prayer and fasting every quarters because we believe, sabi ko nga sa kanila kagabi, sa culmination po, pangatlong taon na natin to that we are setting up the culture of being
yung malapit sa presensya ng Diyos. Siguro sa una, practice, nangangapa pa tayo. Second, parang medyo naiintindihan na natin. But lahat ng ginagawa natin from the day one, hanggang sa ginagawa natin ngayon, may effect yon sa relationship natin sa Lord. Eventually, magkakaroon ka ng seriousness sa ginagawa mo sa spiritual discipline. Dati, medyo hindi mo pa mapagtagumpayan. Nagugutom ako, kakain ako. Until such time na master mo na siya because natuto ka na sa patuloy na pag-aaral, naintindihan mo na ang effect nito sa buhay kapag seryoso mo siyang ginagawa, and eventually magta-transform ang buhay mo. Kaya po, magkakaroon ka ng renewal every day because alam mo ng effect ng spiritual discipline. Kaya huwag kang maging tamad sa spiritual discipline na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Because when we lack fresh oil, sabi rito, when we lack fresh oil, there is a dryness to our walk with the Lord. Pag kulang ka ng langis, subukan mo ang sasakyan, kakapusin po ng langis, titirik po yan. Tayo rin. We are not stagnant. Our life keeps on moving. Kahit hindi ka gumagalaw. Sa ayaw mo at sa gusto, lumilipas ang panahon, 2025 na ngayon. At di mo maiiwasan, natatanda ka. Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan mo pa maintindihan na kailangan ko pa maglingkod sa Diyos kung kailan may mga rayuma ka na? So try to wake up. Kailan mo pa matututong somehow mag-bargain sa boss mo, sa trabaho mo, para magampanan mo yung nais ng Diyos na gampanan mo? Kung kailan inalis ka na sa trabaho? As early as now that you are listening to the Word of God, try a plan, make a plan what you are going to do. Sabi ko nga po, kumusta ang pagtatanim mo? Masaya ka ba sa inaani mo? Kung ang sagot mo po ay no, ano ang plano po para ang anihin mo ay maging masaya ka naman at masaya ang Diyos? Kasi hindi po magbabago ang aanihin mo kung hindi magbabago ang pananim na ginagamit mo at approach mo sa pagtatanim mo. Sabi po sa pag-aaral natin, lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, pinagdidesisyonan natin, lahat yun pagtatanim. Sowing. And you can reap only what you sow. At ang pinakamasakit pa, you can reap far more than what you sow. Nagtanim ka ng buto ng pakwan, ang aanihin po nun, ang laki. Meaning, the size of the harvest do not depend on the size of the seed. Kaya po, nag-iingat tayo, as much as possible, huwag tayo magkakasala sa Diyos ng literal, intentionally, because may consequence yan. Nagtanim ka sa laman, ang dulot niyan ay destruction, but you plant or sow in the Spirit, ang dulot niyan is eternal blessing. So ganun ang ginagawa natin mga Kristiyano, walang middle ground. Lahat ng gagawin mo, lahat ng compromises mo, lahat ng pagpapagal mo, lahat ng mga desisyon mo na unahin ang Diyos, lahat yun ay pagtatanim. Nagtatanim ka sa Espiritu o nagtatanim ka sa laman. So we are being put by God in a choice. Sa laman ka magtatanim, nang aanin mo ay distraction, o magtatanim ka sa Espiritu na eternal destiny, kasama ang Diyos ang aanihin mo. So learn to open our heart and mind. Magagawa natin yan by being dependent every day to the leading of the Holy Spirit. Sabi rito, when we lack fresh oil, there is a dryness to our walk with the Lord. There is a struggle in the flow of God's power. Remember, sa pag-aaral natin, mga last topic po natin, God gave us the dominion over all He created here on earth. Binigay sa atin yung power. Binigay sa atin yung authority. That's the very reason why Jesus Christ came as a Son of Man. Because ang nagkasala ay tao. Though nandito siya as a Son of Man, the same as a Son of God siya, kasi galing siya sa langit. Pero yung Son of Man, kailangan niyang gawin yun because ang magtutubo sa kasalanan ng tao ay dapat tao na hindi nagkakasala, and that's the Son of Man, the Lord Jesus Christ. Why? Because hindi pwedeng mag-intervene ang Diyos dito po sa mga activity sa lupa without inviting Him to intervene. And that's prayer.
Kaya bumaba si Jesus Christ, nagkatawang tao, katulad ng katawan natin. So binigay sa atin yung authority ng Diyos, binigay sa atin ang dominion. Now, hindi mangyayari yung power ng Diyos dito sa lupa without yung tao po na magpapasakop. Di ba sabi natin kagabi sa Ezekiel, God is keep on looking for someone who will stand between the gap. Naghahanap siya ng mga tao na makikinig sa Kanya at tatayo doon sa gap between the unbelievers at sa Kanya na mag-intervene, mananalangin, kikilos, pupuntahan yung mga tao na yan, kakausapin, isi-share yung gospel. Tayo yon ang hinahanap ng Diyos. Pero sabi ng Lord, but He found no one. That's why may distraction na nangyari. Kaya po ang kasunod ng Ezekiel, hahanapin sa'yo ng Diyos ang dugo ng tao. Kapag hindi mo ginamit yung pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos to share the gospel. So, nag-i-struggle yung flow of God's power in our life as Christian kapag tayo po ay nagpa-function sa oil, yung reserve oil. And sabi rito, sabi rito, the miracle anointing loses its potency as it ages. We mustn't operate from a reservoir of the anointing. We must receive it fresh daily. Right? So yun po yung ibig po sabihin nito sa atin ng Panginoon. Kaya po, marami pong mga pastors, marami pong mga ministers that without the anointing, the ministry becomes career. Marami po tayong nakikita, hindi tayo nagja-judge. But if you are just look around sa iba't ibang simbahan, marami pong nakakalungkot ng pastor and ministers become parang ginagawa na lang niya career ang ministry. Mas papahalagan po niya yung pagkakasal kaysa sa gawain ng Panginoon. Isasakripisyo niya ang gawain ng Diyos kasi may kasal siya. That's a career. Kasi may pera dun eh. Yes, pwede natin i-deceive ang sarili natin na hindi, gagamitin ko to para mag-win ng soul. I don't think so. You cannot mock God. Yung iba naman, pupunta na lang ng simbahan every Sunday. Magpipreach, and that's all. Kaya po ang nangyayari po, pag ginawa mong karir, malalim yung spirit of competition. Pag nag-excel yung mga kapatid mo sa pananampalataya, because ang trato mo po sa ministry, because dry ka ng anointing, fresh oil from God, ang turing mo sa ministry is competition. Hindi ka pumapayag na yung mga kapatid mo sa Panginoon ay nag-excel, na ikaw ay hindi mag-excel. Ibig sabihin, yung point of preference ng paglilingkod mo is not the outflow of the love of God to you, but out of the spirit of competition. Hindi ka pumapayag na nalalamangan ka ng iba. And because of that, hindi ka magtatagal. Mapapagod ka. Naglilingkod tayo, ang paglilingkod natin ay galing doon sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Nananaga ng pagmamahal niya sa atin, kaya po na itutulak tayong maglingkod na may taos sa puso natin out of the love of God na naramdaman natin because we keep on doing it every day na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kaya kahit anuman ang pagdaanan natin, mapagod man tayo physically, but ang spirit po natin ay magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos. At kapag nakita natin yung mga kapatid natin nagtatagumpay, we learn how to celebrate their victory. Hindi tayo naiinggit. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. At pinupuntahan pa nga natin yung tao. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa iyo. Just keep it up. Pero wag mong ilalagay ang tagumpay mo sa utak mo, sa ulo mo. Put it in the hands of God. Always bring glory to God. Stay your foot on the ground. Ganun ang appreciation mo. You learn how to celebrate the victory of God. Kasi human nature, na kapag nagtatagumpay po, sa atin nga, kahit sa pamilya natin eh, pag nagtatagumpay po ang kapatid natin eh, sometimes hindi natin ma-appreciate. Human nature po yan. But let us be aware. We are being deceived by the spirit of this world. Kaya po kailangan natin ng fresh anointing. Kasi in the fresh anointing of God, nare-renew yung ating pong mga thoughts, nare-renew po yung interpretation po natin.
sa mga nakasanayan po natin. Sabi rito, we must receive a fresh daily anointing from God. And sabi rito, without a fresh anointing, we struggle to put together sermons and offer prayer. Sa mga pastor, ang hirap po magawa ng preaching kapag hindi ka po sinasamahan ng Lord. At ang hirap pong manalangin. Kaya po, kapag tayo po kabaliktaran naman ito, when we operate in the fresh anointing, we receive stronger witness and joy. Kaya sabi po ng Acts, malapit na po ako matapos, sabi ng Acts 1-8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ito yung madalas ko pong sinasabi. Imposible po na isang Kristiyano na seriously, intentionally, na nagdi-devotion po siya o nakikipag-usap sa Diyos na hindi niya mararamdaman ang heartbeat ng Diyos. That's very impossible. Baka po makatulong po sa inyo. This is very impossible based from experience po. It is very impossible na intentionally, ulitin ko, intentionally, personally, seriously, you are doing your devotion for the intention not to gain more knowledge about the Word of God, but for the intention to know God more and to draw near to God because you want to stay in the presence of God. Because in the presence of God, fullness of joy nga, may protection, may favor, kaya hinahanap mo lagi ang presence ng Lord. Not to gain knowledge para maging magaling ka. Pag ganun pong intention mo na malapit ka sa Panginoon, I don't believe na hindi mo mararamdaman ang tibok ng puso ng Diyos. And what is the heartbeat of God? Papaalala ko po sa inyo, ang heartbeat ng Diyos is the soul of the unbeliever. Kaya po, kung tayo po, kaya kailangan natin ng daily, moment by moment na pakikipag-usap sa Diyos para po maramdaman natin ang tibok ng puso ng Diyos. At ang tibok ng puso ng Diyos, ang magtibok din sa puso natin para magkaroon tayo ng burden every time na may tao po na namamatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Hanggang sa maitulak tayo nito. Sa abot ng ating makakaya, sa mga pagkakataon, sa opportunity, sa mga resources, in season or out of season, we are boldness in sharing the gospel of God. Just like what Paul said, I am not ashamed with the gospel of God. So ganun po yon. Dahil may fresh anointing tayo, may joy tayo na nag-witness po tayo. Pansinin po ninyo ito. In Exodus chapter 35, verse 14, the lampstand also for the light in its utensils, in its lamp, and the oil for the light. Anong ibig sabihin po ng salita na to? The power of the Holy Spirit, yung the lampstand also for the light, and its utensils, and its lamps. That's number one. Ang ibig sabihin po niyan, the power of the Holy Spirit has been given to win souls. Binigay sa atin, to win souls. Ang reason ng Diyos kung bakit nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dineposit sa iyo ang Holy Spirit para maging witnesses. Diba? Sabi sa Acts 1, yun yung lampstand, light in its utensils, in its lamp. Ano naman yung oil for the light? The oil is what keeps the light of the gospel burning in your life. Nakuha nyo? Nandito ba yon? Wala. Kaya ka binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ka binigyan ng gift of the Holy Spirit. Utensils, lampstand, lamps yan, gagamitin mo to win souls. Yung fresh anointing is the oil that maintain the burning desire to serve God, to win souls, and make disciples. That is moment by moment basis. Kaya hindi po to tradisyon at gawa-gawa lang kung bakit tayo nagkakaroon ng fresh anointing. Ang tawag po dito is prophetic gesture. Ang kalintulan po nito, nung ang Diyos po, si Joshua ay nakikipag-usap sa Diyos kung paano niya pababagsakin ang wall of Jericho. Yung ginawa po nilang Jericho March, pag-ikot po ng 7 times, on the 7th time na
Nag-ikot 7th day, 7 times nilang inikutan, at nagsisigaw sila ng papuri sa Diyos, bumagsak yung napakakapal at napakataas na Jericho Wall. So pag titingnan natin sa science, pag titingnan natin sa kalunungan ng tao, walang effect yung mga gagawin natin. Bagaman may nagsasabi na gusto pong alisin yung power ng Lord, just because of the sound that created by those people, daming tao, yung sound daw nag-travel sa wall, kaya pinabagsak ang wall. Kaya nga daw po, pag kumakanta ka at basag ang tunog mo, bumabasag ka ng salamin. Doon ang galing po yun. O tumigil ka na, baka mabasag ang salamin. Somehow, pag pinag-aralan mo ang science, meron siyang reality na kapag malaking sound talaga, magbabasag po siya ng bagay. But ang nangyari po sa kanila is the power of manifestation of the power of God. Because instructed yun ng Diyos sa kanila. Now, ang tawag doon is prophetic gesture. Walang silbi yung paglalakad nila. Pero dahil instruction ng Diyos sa kanila yon, ginawa nila yon, it becomes the power. Fresh anointing, representations sa Bible, lalagyan tayo ng langis. Papahiran tayo ng langis. Ililay hands tayo, pagpe-pray tayo, para ma-renew yung fire na somehow medyo nawala siya or parang humina because na-sidetrack tayo dun sa mga pinagdadaan natin sa buhay. So, sabi po, and yung fresh oil will always bring joy. Pagod ka na ba? Sabi ng Psalms 45, you love justice and hate evil. Therefore, God, your God, has anointed you, pouring out the oil of joy on you more than on anyone else. Fresh oil brings joy in serving the Lord. Nakakapagod po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga pag-aaral natin nakaraan, nagsisikap kang tumulong sa ibang tao. You are trying the best to help other people because yun yung burden na nararamdaman mo. Pero every time, sa likod ng mga pagtulong na ginagawa mo, parang hindi nag-e-epekto sa tao, masama pa rin ang ginagawa niya, pangit pa rin ang ginagawa, magtatanong ka sa sarili mo, what's the use of spending lot of resources, spending time praying? Maaring magtanong ka ng ganon. Pero dahil ang ginagawa mo ay hindi paglilingkod sa tao, kundi paglilingkod sa Diyos, hindi ka makakarating sa estado or makarating ka man doon, pero marireview ka. I'm doing this because I'm serving the Lord. Now, hindi ako magbabago ng tao, ang Diyos ang magbabago sa tao. Magpapatuloy akong ipapanalangin siya. May silbi tong ginagawa ko. Because we are always renewing our... Kumbaga, yung isip natin, mas maganda ang takbo. Pag lagi po tayo nakarenew on a daily basis, sa salita po ng Panginoon, at surrendered tayo sa Espiritu ng Diyos. Ganun po yun, at nagdadala po sa atin ng joy yun. So, ang atin po, remain connected to the source of anointing. That's the Holy Spirit. By submitting continuously our life to Jesus, glorifying His name. Because without glorifying the name of Jesus, there is no anointing. Sabi ng salita ng Diyos, ang gagawin ng Espiritu ay kung ano ang sasabihin sa Kanya o kung ano ang narinig niya. Ibig sabihin po, when we continue to glorify the name of God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is very active upon us. Kasi minsan nasisingle out po natin. Puro na lang tayo, Holy Spirit. We have to integrate the Trinity. We should learn that. Kasi meron pong mga extreme na tinatawag natin oneness. Meron naman hyper. Pero ang context ng Bible, you have to glorify the name of Jesus and the Holy Spirit will be very active unto you. Kaya po, pag napuspos ka ng Espiritu ng Diyos, nakakagawa ka ng kamanghamahang bagay. Or nagagamit ka through ang buhay mo ng kamanghamahang bagay. But because alam mo na ang pinaglilingkuran mo yung Diyos, si Kristo, pinadala ang Espiritu sa iyo na siyang kumilos kaya nangyari yung bagay na hindi mo kayang gawin. You
we are going to glorify the name of Jesus. Lord, thank you. Thank you, Jesus. All glory belongs only to you. And of course, i-acknowledge mo ang Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for guiding me and using me for the purposes of my God. Amen po. Kaya ngayon po, we will start this prophetic gesture in worshiping the living God. Aanyayahan ko po kayong tumayo. At tayo po ay, while we are worshiping the Lord, pwede ho kayong mag-utter po ng prayer. Kayo po ang nakakaalam ng mga pinagdaanan po ninyo sa buhay. Remember po, ang reason kung bakit po hindi nakakapag-flow yung fresh anointing ng Lord sa atin, same with the promises and blessing of God, same na hindi nakakarating sa Diyos ang mga panalangin natin. Sabi ng Isaiah, it is because of the sin. Now, as we worship the Lord, saliksikin po natin ang puso natin. Hingin natin ang tawad, lahat yun sa Diyos. Magkaroon tayo ng totoong repentance. Nang sa gayon, maramdaman po natin yung fresh anointing na mag-i-empower po sa atin para po ma-enlighten tayo, maging masaya, full of joy yung paglakad po natin sa 2025 na naglilingkod tayo sa Diyos habang naglilingkod naman tayo sa pamilya natin through our job. At mahigitan natin ang ginawa natin sa nakaraan na most of the time nako-compromise natin ang paglilingkod kaysa sa trabaho natin. Nako-compromise natin yung paglilingkod doon sa mga gawain natin sa bahay. Mas mahalaga sa atin ang maglaba sa araw ng linggo kaysa magpuri sa Diyos. That's compromising. Matuto tayo, magkaroon tayo ng karunungan kung ano ang una nating pipiliin. Babalik tayo sa basic. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Maaring sasabihin niyo po sa akin, it is easier said than done. Yes, in the eyes and in the mind of people, but in the power of God, I don't think hindi yan posible. Kaya hingi tayo ng tawad sa Lord as we worship. Come on, let us worship the Lord. Hallelujah. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, Jesus. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Hallelujah. Your Can we lift up our hands to God? Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon as a sign of surrender. Stands above them all. Yes, Lord Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. As the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you have been forgiven, if you've been redeemed, we sing this song forever to the Lamb. Jesus. If you walk in freedom, and if you bear His name, I sing this song forever to the Lamb.
Hallelujah. Let's continue to give joy to the Lord. Praise the Lord through our tithes and offering this morning. And let's open our Bible to Matthew 6:19 to verse 21. Mateo 6:19 hanggang 21. Sabi po doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sa verse 21, sabi doon, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So ngayong umaga, nasaan ba ang puso natin? Siyempre, na kay Lord yan. Huwag nating, sabi ng Proverbs 23 verse 45, huwag daw nating pagurin yung ating sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan nating umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa kalawakan. May very specific na story sa Bible, yung rich young ruler, na makikita natin sa Mateo 19. No, sabi doon, itong young ruler na to ay sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanya na hindi ka nakakagawa ng tama dahil ang iyong mga ginagawa ay puro pagpapayaman. Gusto niya na sumunod sa Panginoon. Sinasabi niya na, Lord, nagawa ko na lahat ng mga tamang bagay. Pero hindi ibig sabihin noon ay guarantee yun para tayo ay makapasok sa langit. So, in-expose ng Panginoon dito sa batang ito, dito sa mayaman na ito, na yung kanyang kakulangan, yung lack of sincerity niya, no, na gusto niyang maniwala na minahal niya yung mga neighbor niya, yung mga kapwa niya, tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. At dahil sa sinabi niya na yon, challenge siya ng Panginoong Hesus. Sige, ibenta mo, lahat ng mga pag-aari mo ay ibenta mo at iyon ay ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. In that way, you will have treasures in heaven. So, dalawang bagay po na ang tanging Jesus lamang, ang mabuti at yung kanyang kamatayan sa krus ang nagdala sa atin para tayo ay maligtas through the grace and power of the saving grace of the Lord Jesus Christ. At yung challenge na ginawa ng Panginoon dito sa mayamang batang ito ay nagpapakita na yung reaksyon niya ay hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. The challenge for us today is huwag po tayo maging stingy. Huwag po tayong maging kuripot. Sa pagbibigay natin sa Panginoon. Because if we desire in our heart, to show our love, to show our commitment, to follow God, ipakita po natin na, Lord, this year, with the fresh anointing through the Holy Spirit, Lord, this year, 2025, help me in my giving. Help me that, Lord, I want something new. I want to increase my giving. I want to plant a seed for the Word. I want, Lord, kung ano yung binigay mo sa akin, Lord, increase it so that I could give, Lord, for the work of the ministry. At yung itinatanim natin ay tutulungan tayo ng Panginoon para ito ay lumaganap, ito ay lumago sa tulong at biyaya niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, sagana, banal, may-ari ng langit at lupa, O Lord God, na kung saan nagmumula, Panginoon, ang yaman ng mundo, Panginoon, ang yaman na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, today, we surrender our heart.
We give to you, O Lord God, our life, O God, as a means of surrendering, O God. We, Lord, give you the desire in our heart to give you, to serve you, to honor you through our tithes and offering. And today, Lord, bless the money, bless the resources that we have in our hands to offer you, O Lord God. Bless the work of our hands. Bless our jobs, O Lord God. Bless our businesses, O Lord God. Bless even, Panginoon, yung mga allowance na nakukuha namin bilang estudyante, Lord. We want to give you more, O Lord God. At alam namin, Panginoon, yung Diyos na pinagsisilbihan namin, O Lord God, ay hindi madamot, O Lord God. Lord, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga kasaganaan, ng provision, O Lord God. At salamat, Panginoon, dahil ito ay napapagana sa amin, O Lord God. Lord, ngayong umaga, pagpalain mo po ang aming mga kaloob at handog, Panginoon, pati yung ibibigay namin na seed for the word, O Lord God. Lord, we are truly blessed, O Lord God, because we are serving the true and living God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari na po tayo magkaloob. Sabay-sabay nagkagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kabang-hamanghang pag-ibig ng paglangit sa amin tumubos. Di ka dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kabang-hamanghang pag-ibig ng paglangit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Thank you, Lord! Kaya sabi nga po sa katabi ninyo, pinagpala ka ba ng Panginoon Diyos? Amen. Pinagpala mo ba ang Diyos? Amen. Sige nga, bigyan natin ng malakas na palakpak po ang atin pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Kanina may sinabi po sa atin na verse, favorite ko yun Psalms 91. Yung buong chapter na yun, pero alam niyo ho, yung Psalms chapter 91 verse 1 na sinabi ng Lord sa atin, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide, in the shadow of the Almighty. Amen? So, lahat po tayo, lalapit tayo lahat sa Panginoon Diyos. And God is so good.
Kasi pinrepair niya tayo ngayong 2025. Meron mang mga bagyo, meron man tayong mga struggles, meron man tayong mga pagdadaanan na pagsubok, makakayanan natin to. Amen? Sa tulong at biyaya ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Can we all raise our hands to God? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. We acknowledge you, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw po ang may-ari, Panginoong Jesus, ng aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, nakikita mo, Lord, ang puso ng bawat isa sa amin. Alam mo, Lord, na hindi namin kayang magawa ang anumang bagay, Panginoon Diyos, kung malayo kami sa iyo. Lord, you know the start and end, O God, of our lives. Alam mo, Lord, kung kailan kami magtatapos. And tulungan mo, Panginoong Jesus, na maging maayos at maganda ang pagtatapos ng buhay ng bawat isa sa amin, na meron kami, Lord, na paglilingkod na ginawa sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, right now, maraming salamat, Panginoon Diyos, na sinimulan mo ang taon namin, Lord, ng 2025. Lord, na meron kaming pagpupuri, na meron kaming pasasalamat. Lord, maraming salamat. Nagsimula kami, Lord, ng prayer and fasting. Hinanda mo kami, Panginoong Jesus, sa laban, Panginoon Diyos, na haharapin ng bawat isa, O Diyos, for this year 2025. At Lord, right now, Lord, at patuloy mo, Lord, na in-strengthen ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos, because of the anointing of oil, O God, of the anointing of the Holy Spirit, O God. Lord, hindi namin kaya na mapagtagumpayan ng buhay kung wala ka. And thank you for reminding us, O God, in your word. And I say, O God, 43:18-19, do not cling to the events of the past or on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already. You can see it now. You said in your word, O God, I will make a roadway through the wilderness and rivers in the desert. Lord, there is power in your word, O God, in Jesus' name. Mayroong kapangyarihan, Panginoon Diyos, ang iyong salita. We will believe, O God. We believe, O God, in your word, O God, in Jesus' name. Lord, thank you for reminding us, O God, that we need to forget the past, O God. Prideful spirit, in Jesus' name, we bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, and we cast you out in the lake of fire, in Jesus' name. And right now, O God, we release, O God, the spirit of humility, O God, in each and every one of us. Lord, we humble ourselves, O God, before you. Lord, we believe, O God, that we have received, O God, the anointing power of the Holy Spirit. In Jesus' name, O God, lalakad kami, O Diyos, hahakbang kami, O Diyos, sa 2025, Panginoon Diyos, hindi kami matatakot, Panginoon, because you said in your word, O God, in Joshua chapter 1, O God, verse 9, you said, O God, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, will be with you wherever you go. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Wala kaming iba na papakinggan, Panginoon Diyos, kung hindi ikaw lamang. Hindi namin alam ang takbuhin ng 2025. But we believe, O God, for the fresh anointing, O God, of the Holy Spirit, O God. Lord, yung mga nangyari sa amin no isang taon, Panginoon, Lord, yung enthusiasm namin sa paglilingkod sa inyo, Lord, you double it up, O God, in Jesus' name. You increase our faith, you increase our love, O God. You increase our services, O God, unto you, in Jesus' name. Lord, thank you for the fresh anointing, O God, of the Holy Spirit, O God, for each and everyone. Lord, thank you. Thank you that we believe, O God, that you have strengthened, O God, our faith. That you have strengthened, O God, our confidence, O God, in you. In Jesus' name. Thank you, O God, that you have enhanced, O God, our understanding, O God, of your scriptures. In Jesus' name, O God. Lord, hindi pa man din nararanasan ng bawat isa, Panginoon, but we claim it, O God, na meron na kami nito. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, thank you, O God, that you have given each and every one of us, O God, the right courage, O God,
God, to share the gospel, the right courage, oh God, to share our faith, oh God, in Jesus' name. Lord, thank you, oh God, that you have clarified, oh God, our direction, oh God. Thank you, oh God, for the clear direction, oh God, of our lives, oh God, in our ministry, oh God, in Jesus' name. Lord, right now, thank you, oh God, Lord, for the great harvest, oh God, that you have given to each and every one. Madadala namin, O Diyos, ang aming buong pamilya, Panginoong Jesus, sa iyo. Madadala namin, Panginoon, ang aming mga kapag-anak sa iyo. Yung mga kamag-anak namin, Panginoon, mga kaibigan na hindi ka nila kilala. Kung bakit hanggang ngayon naghihirap ang buhay. Dumadanas ng depression at anxiety, Lord, help us, O God, to share your word, O God, and give us the right courage, O God, in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, O God, for the comfort, O God. Thank you, O God, for helping us, O God, sa takbuhin, Panginoon Diyos, ng 2025. Lord, right now, we are even thankful, O God, and grateful, O God, for the life, O God, of Pastor June. Continue to bless him, O God. You anoint him, Lord. You know what's inside his heart. Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, na nangyayari sa kanyang buhay. Continue to bless him. Continue, O God, to anoint him. You increase his love, increase his faith, increase, O God, the knowledge and wisdom, O God, that comes from you. And I pray, O God, and declare, O God, that overflowing of blessings, O God, will be upon him, O God, in the mighty name of Jesus. In all aspects of his life, O God, he is blessed in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, right now, you can see, O God, yung akin po mga kapatid na nandito na nakataas ng mga kamay. Lord, behind all this is smiles, O God. Alam mo, Panginoon Diyos, na sa likod nito, may mga kanya-kanyang kabigatan na pinagdaraanan ng bawat isa. But thank you so much, O God. Lord, tatawid kami. Lalakad kami, Panginoon, sa taong 2025. Hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat alam namin na kasama ka namin. Thank you, O God, for the fresh anointing, O God. Lord, maraming pong salamat. Thank you, O God, for embracing us all. Thank you for loving us, O God. Lord, tulungan nyo na ang bawat isa sa amin na nakataas ng kamay, Panginoong Jesus, maging seryoso kami in bringing more souls, O God, for you. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Lord, we will all be serious, O God, in winning more souls and making them all disciples in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Tapos na po ang ating gawain. Kamayan po natin ang bawat isa. God bless you, kapatid. See you again next Sunday. And moment by moment, we are refreshed by God's anointing.